Welcome back Paps, Calls guys, Idols, Lods. Share ko po sa inyo ang mayroon tayong napagdaanan na problema ng ating DA, no? Yan, i-share ko sa inyo para minsan kung ma-experience nyo ito, mayroon na kayong idea, no? Ang nangyari Paps, naghatid ako ng aking estudyante sa eskwelahan, tapos bigla na lang pagpara ko, bumaba ako, may nakita akong lumabas na mga oil sa harap malapit sa radiator. Nung tiningnan ko siya, hindi ko na na-video kasi nagmamadali tayo, no. Ang lumabas nandoon yung medyo maitim na may pagka-pink. So duda talaga ako na ETF yun kasi yung at coolant naman is green. Tapos ang oil naman natin is more or less gray or black na. So ang duda ko is ETF. Nung chinek ko sa ilalim, doon talaga banda sa may radiator ang source ng leak. So ginawa natin para makauwi lang, tinakbo pa rin natin dahan-dahan, pero hindi na siya umabot pa uwi. Nasa gilid lang tayo ng highway kasi minsan may nasundan tayong sasakyan sa kalsada, nagminor. Pag minor ko rin, nagbrake ako, nag-disengage na yung cambio, hindi na tumakbo ang sasakyan, no? So yun ang nangyari. Tapos diretso nila ako nagtabi para hindi ko na itutulak kasi may motion pa siya. So ngayon papakita ko sa inyo ang hose na nag-leak doon banda malapit sa radiator, sa cooling system ng ating ETF. Galing dito sa ating transmission, pupunta yan doon sa may malapit sa radiator para mag-cool down, tapos ibabalik ulit yan dito sa ating transmission. So ito papakita ko. So ito nga pala Paps, Calls, Lods, binalikan natin yung lugar na nasiraan tayo ng sasakyan. Yan, no? Basang-basa siya ng fluid, no, sa parking, no? Tapos pag atas natin may mga tulo-tulo pa siya. So yan, no? Hindi pa nawala, no? Natapos kasi yung unit natin pagkahapon. So bumalik tayo sa lugar na yon. Yan, no? So dito nagkakaproblema yung ating hose. Ang posisyon na yan ay kapag nasa harap tayo ng ating sasakyan, yan ay nasa loob, no? Kasi ang fan nasa likod. So ibig sabihin nasa loob siya. So yung ilalim niyan, nandyan banda ang hose. I-focus natin ng konti para maklaro. Yung may bilog na yan, yung may arrow. Silipin natin Paps, Calls, sa ilalim. Yan. So nagbabasa siya ng oil dito, no? Basang-basa siya, no? Yan. Basang-basa siya ng oil. Hindi po talaga yan oil, fluid po yun. ETF po yan na nagbasa, no? Kasi may leak siya dito banda, dito malapit sa radiator. May hose siya kasi dito na dumadaan, yun ang nag-leak. Tapos habang tumatakbo, tinatapon ng hangin ng ating auxiliary fan or rod fan. So ayan, umaabot dun sa dulo ang basa ng ETF, no? Ayan, no? Basang-basa siya. So kalat ang ETF dito sa ilalim. Yan, ang ginawa natin, tinanggal tong cover, tapos sinilip natin yung hose dito, the side, sa ilalim. Dito ang nag-leak. So yan, nung tinanggal na natin, hindi ko napakita kasi mainit dun sa labas. So ito, pakita ko ang hose. So ito yun Paps, ito yung hose. So, kita ko, no? Dito siya banda nagli-leak. Saan ba yun? Yan, dito sa may malapit sa puno. Yan, no? Kung nakakita nyo, yan dito, baliin ko siya, magbabasa yan. Yan, yan, nakikita nyo, no? Yan ang nag-leak. Sumirit ang fluid dyan hanggang naubos, no? Yan, no? Ito.
Kaya pinalitan natin siya ng hose na ganito, yung may ply sa loob. Ganitong haba rin. Yan. So kung ma-experience yung ganito na biglang sumuka ng fluid dyan sa harap banda ng ating banda sa radiator dito, yan, ang lakas ng tulo ng fluid dito, no, hanggang naubos. So yan, ito ang dahilan na may tumatagas na oil or fluid dahil dito pumutok. Yan, no, kita nyo, putok dito. Okay, so at least may idea na kayo kung magkaganan man na mga problema, hose ang dahilan, pumutok. Hindi naman ako mabilis tumatakbo, no, kasi matraffic nga. Time na lang talaga na pumutok ang hose, kaya naubusan ng ETF ang ating transmission. So pag gaganon, tabi na lang kayo kaagad, tumawag kayo ng rescue, or kung kaya nyong gawin, pwede rin. Ang problema lang nga kasi nasa kili ng daan, ikaw ang sisilip-silip doon sa ilalim, magbaklas, mahirap na, no? So mas maganda tawag ka na lang kung may malapit, papapalitan to. At least may idea na kayo kung ano ang papalitan. Okay, nagdagdag tayo uli ng ETF. Ano, yan, naglagay muna tayo ng 2 litro ng ETF na ganito, no. Yan, hindi tayo nag-promote ng ganito, no, pero yun ang ginagamit ko. Yan, ito kasi mayroon compliance sa Dextron 3. Yan, no, nakasulat sa baba, Dextron 3. Yan, so compatible siya dito sa ating unit na DA64. Okay, so sana may nakuha kayong idea o napupulot dito sa ating video na to. Tapos huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-share or magpindot ng notification bell na all para ma-notify po kayo sa mga bago nating videos na regarding po dito sa mga DA. Or so, kung gusto nyo, marami pa tayong mga videos na iba na hindi parihan ito, baka pwede nyong tingnan doon sa ating channel. Marami dong playlist, no, baka may magustuhan kayo itong mga video na hindi nyo napapakikit, hindi nyo pa napanood dito sa ating channel. I-check nyo yung ating channel mismo, doon sa mga playlist. Nakaseparate kasi yung mga videos na ganito at saka yung ibang mga videos na hindi regarding sa sasakyan, regarding po doon sa sa mga electronics, sa mga wifi, sa karaoke. Yan, dami doon. Mamili lang kayo kung anong gusto nyo. Okay, thank you for watching. Bye.